Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Mainit na mainit pa rin po yung issue sa West Philippine Sea, lalong-lalo na po yung sinabi daw ni Senator Marcoleta na dapat daw nating i-give up ang Kalayaan Island Group para maging matibay yung panghahawakan natin sa West Philippine Sea. At marami rin yung naniniwala na kapag sinabi mong West Philippine Sea, eksklusibo lang or nasa teritoryo yan ng Pilipinas at walang sino mang bansa ang pwedeng pumasok sa tinatawag nating West Philippine Sea. Ngayon, itong Kalayaan Island Group na to ay labas to dun sa sinatawag nilang 200 nautical mile na exclusive economic zone. Kaya dito doon kumbaga doon bumase itong si Senator Marcoleta, kaya niya siguro nabanggit yung pagkakasabi niyang kailangan i-give up daw yung Kalayaan Island Group para mapagtibay natin yung ating West Philippine Sea. Kaya dito ipaliliwanag ni Senator Marcoleta ano ba yung konteksto kung bakit lumabas yung issue ng pag-give up dito sa Kalayaan Group of Islands at ano ba talaga yung katotohanan sa loob nitong Kalayaan Island Group na to, ano ba yung hindi pa natin alam tungkol dito para magkaroon tayo ng kaliwanagan dahil marami sa mga Pilipino ang alam natin ang Kalayaan Group of Islands ay nakapasok dito sa 200 nautical miles, kaya sinasabi natin na kumbaga yung pag-claim dito is walang kagusot-gusot. Kaya ito lilinawin po natin dito sa usapin na to para meron tayong knowledge pagdating dito sa Kalayaan Island Group na to. So ito panoorin po natin siyempre bago lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Senator, bakit may ibang senador na sinasabi pinamimigay mo daw yung Kalayaan Island Group? Kailan ko daw sinabi? Minsan. Alam mo, ini-splice nila eh. Tama yun. Paano, for the record, para maging klaro. Ano yung sinabi niyo, sir? That happened when 35 members of the armed forces were up for confirmation. Ay, parang last week yung campaign, So I was surprised that even the one who represented them, who's a captain, is the highest ranking na nandun sa amin. Hindi niya alam na yung key features ng Kalayaan Island Group, 4 of them, which are being occupied by the Philippines today, hindi niya alam na nalabas siya sa ating exclusive economic zone. More than 200 nautical miles away. All the while. Okay, so clarify ko lang muna guys. Yung territorial waters po kasi natin that only extends up to 12 nautical miles po from the baseline. May ano yan may mga ganyan-ganyan yan na palibot sa islands po natin kasi archipelago tayo. Tapos from there, ma-establish po yung baseline ng territorial waters natin. Tapos mag-extend yan ngayon up to 200 nautical miles as the exclusive economic zone. Pero yung sa EEZ po, hindi na yun considered as territory talaga ng Philippines. Okay, so sa EEZ, yung may right na lang po tayo dyan is to utilize, to research, and to basically in relation lang po to the resources na nandun sa 200 nautical mile. Kaya po exclusive economic zone yung tawag, hindi na territorial water. So strictly speaking, yung territory lang po talaga natin extends up to the 12 nautical miles which constitutes as our territorial waters. Okay? So tama po dito si Senator. So kumbaga dito, pinaliliwanag ni attorney na may mga layers yung pagsakop dito sa teritoryo ng Pilipinas. Yung talagang sinatawag nating 12 nautical mile, yan lang yung masasabi nating yung pinaka-exclusive. Yung walang pwedeng sino mang bansa ang pwedeng pumasok ng walang pahintulot, yung 12 nautical mile. Ngayon, after ng 12 nautical mile, may panibagong layer uli, which is yung 200 nautical mile na exclusive economic zone. Doon, yun yung nagkakaroon ng problema ng tension. Kasi nga, hindi mo naman pwedeng basta-basta pagbawalan or hindi mo pwedeng arestuhin basta-basta or kung anumang interruption yung pwede mong gawin dahil may ruling dyan yung international, yung UNCLOS, na yan ay isang traditional fishing ground. So, hindi mo pwedeng pagbawalan ng kahit na sinong bansa na kalapit bansa natin, na pagbawalan
mangisda doon dahil nga traditional fishing ground. Yan yung hindi ipinapaalam sa atin o marami sa atin ang hindi nakakaalam na may ganung layer pala. So, yung 12 nautical mile, yun yung talagang tinatawag natin, pwedeng sabihin natin exclusive talaga na sa atin lang. Pero pagdating doon sa 12 nautical miles, 200 nautical miles, hindi mo na siya pwede i-consider as exclusive economic zone. So, wala itong pinagkaiba. Parang ang nangyayari kasi dito, sa wording lang tayo naniniwala eh. Pag sinabi kasi exclusive, atin lang. Diba? Wala nang pwedeng iba. Tayo lang yung may control. Tayo lang yung, kumbaga, atin talaga. Mag-isa lang tayong may control doon. So, yun yung nagiging paniniwala natin. Parang yung, ICC, diba? I mean, ICI. Diba? Yung Independent Commission for Infrastructure, di ba? Yung sa flood control. Inilagay lang ni Bongbong Marcos yung independent para lang masabing hindi niya pinakikialamanan yung yung ICC. Pero in reality, may control pa rin si Bongbong Marcos kasi kinreate yun na executive. So hindi siya independent talaga. Which is parang dito sa ECC na to, hindi siya talaga totally exclusive. Kasi pwedeng pumasok yung ibang neighboring country natin. Unlike dun sa 12 nautical mile talaga na pwede natin sabihin yun talaga yung exclusive. Kasi pwede natin silang arestuhin kapag sila ay pumasok doon. Po dito si Senator Marcoleta na labas na yun sa not only sa EEZ natin kundi pati sa territorial waters. However, kung nakita po ninyo yung dito nga sa Constitution, ang nakalagay naman, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. So even if a group of islands po is outside the territorial waters natin, pwede pa rin po yan makonsider as territory ng Philippines as long as may sovereignty and jurisdiction po tayo over that. So yung best example na lang po niyan is yung sa United States of America, 'di ba? Kasi yung Guam and Hawaii, sobrang layo na po nun sa USA. Lampas na po talaga yon dun sa 12 nautical miles na territorial waters nila. Nevertheless, it still forms part of their territory kasi they have sovereignty and jurisdiction over those islands. Okay? So, yan lang po ang gusto ko idagdag. So, napalecture na tuloy ako ng territorial waters. Anyway po, tuloy tayo. All the while, can you imagine that? All the while, ang akala niya, nasa loob ng ECC. So, Commodore Tariela did not even tell them the whole story. So, akala ko ba siya ang spokesman ng WPS Transparency Group Office? Correct. He hasn't been so transparent about it. So, teka, ano nangyari? this is lumitaw a yun. Navy captain, sir? Hindi, armed forces siya. So, Army, Si Commodore, ang counterpart niya sa Army is a general. Kaya lang, civilianized na ang Coast Guard, alam mo naman. Yes, Kaya lang, tayo naman. Kahit civilian ka na, naka-uniforme ka pa. So, Under DOTR ang Coast Guard eh. Yes, Pero, so- uniform servicemen sila. Yun ang So, naging problema. nagulat sila na outside, Hindi nila tapos may alam. nagre-react na ibang mga senador nga na pinamimigay niya. Pero, this is correct. Yung Kalayaan Island Group, hindi outside siya sa EEZ kasi ang claim natin sa kanya is occupation. Walang question doon, di ba? We exercise sovereignty over Kalayaan question because doon. matagal na natin occupy Tayo yun ang eh. occupant doon. Yes. So, territory natin yun. Yes, so, Ang hindi lang nila maintindihan, okay, kino-connect nga natin yung na-generate na maritime area doon sa tinatawag na West Philippine Sea. Magkakaroon na napakaraming obstacles yes. doon mismo sa articles ng UNCLOS. Kaya ko sabi ko, Kapitan, do you realize the legal impediments? Sa UNCLOS pa lang sasabit na tayo. So, nung minumustra ko yung difficulty, I was raising a question out of pique. Yes. Para bang sinabi ko kay Gob Ben, Gob, sinasabi ko sa iyo, mapanganib talaga yung lugar na yan, ha? So hindi mo sinabi bahala na ka. i-give up na natin. Hindi, bahala ka. Pero kung gusto mong magpakamatay, Ben, pumunta ka doon. I am not advocating na magpakamatay si Gob Ben. I'm stressing yung warning ko sa kanya na huwag kang pupunta doon dahil mapanganib. So sinabi ko, it's very impossible na ma-enclose mo siya because there are several obstacles. Okay? So, you cannot do this unless you give it up. Parang ganun lang, no? I am not advocating. Teritoryo natin yun, eh. Yes. And territory is not part of the ruling or of the arbitral tribunal. Correct. Wala sa jurisdiction. Wala. na yun. Kasi UNCLOS yung sa arbitration. tayo, UNCLOS tayo.
Okay, so I think it's clear naman na po na yung position ni Senator Marcoleta is territory talaga natin, yung Kalayaan Island Group, according to him, kinlarify naman niya. And yung claim nga natin doon is based on occupation. So dyan po kasi minsan nagkaka-confuse since laging West Philippine Sea, puro sea, South China Sea, yung naririnig natin. Pero there are numerous ways po kasi to establish yung territory ng Philippines, diba? So like what I stated, pag yung archipelago lang natin based on dun sa baseline methods natin, wait lang, ipapakita ko na lang po sa inyo yung drawing para mas maintindihan nyo talaga. Okay, so ito po is from Wikipedia. Medyo magigets nyo na yung idea talaga nitong baseline na markings eh. So, di ba kasi archipelago po tayo nakaseparate. So, meron yung mga imaginary lines dyan, 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 dyan. Tapos, yan yung mabubuo basically itong dark blue. And then from there, 12 nautical miles mag-extend. Yan yung strictly territorial sea talaga natin. Or in the simplest way na masabi ko po, parang extension pa po yan ng lupa natin, pero tubig na siya. Territorial sea yung tawag. So we can enforce fully lahat po ng batas talaga natin dyan. Okay, at kung may pumasok po dito sa territorial sea natin, that can be considered as invasion already of our territorial integrity as a sovereign nation. Okay, whereas po kasi, again, yung EEZ, like what I explained earlier, limited lang po yung rights natin dito to research and development, maintenance, and utilization of resources. Tapos usually, since malayo po yung 200 nautical miles, kung makita po nyo, diba, itong light blue EEZ, ang layo po niyan, magbabanggaan po talaga yan with other countries. Kaya nagkakaroon ng mga initiatives na shared exploration, utilization, so on and so forth ng resources. Okay, so ang So, malinaw naman yung pinresent dito na mapa ni Atty. Nila Bayon. Yung blue na dark color na blue, yan lang yung exclusive talaga. Hindi siya exclusive economic zone, pero yun yung pwede natin ituring na exclusive talaga within 12 nautical mile na pwede nating arestuhin kung sino mang foreign na vessel or kung ano mang foreign na papasok dyan sa dark blue na yan. Pero yung naka-light blue na yan, yan lang yung 200 nautical mile na exclusive economic zone. Na sabi nga niya Tony rito, di ba, na may mga claimant din dyan na pumapasok din. Ngayon, yung Pag-asa Island, labas diyan sa 12 nautical, sa 200 nautical mile na yan. Yun yung sinasabi ni Senator Marcoleta na na magiging, kasi ang nangyayari parang yung Kalayaan Island Group, in-extend nila ng isa pang another 200 nautical mile. Kaya, kumbaga, lumawak ng sobra yung ating 200 nautical mile diyan. Kaya nga, di ba, yun yung sinasabing magkaroon ng conflict dahil nga dun sa ruling ng UNCLOS na tinabla nila yung claim ng China, yung 9-dash line na halos sinakop nila yung buong South China Sea. Diba? So tinabla yun dahil nga yung West Philippine Sea or yung South China Sea na yan is traditional fishing ground. So pasok doon yung 200 nautical mile na exclusive economic zone natin. Kaya mapapansin nyo, diyan sa 12 nautical mile na yan, andyan din yung Vietnam, Malaysia, I think pati yung Taiwan, nandyan din. So, yan yung nagkakaroon ng conflict. So, hindi natin pwedeng, alam nyo yun, harasin or pagbawalan. Yung nga lang, nakakataon lang kasi, dito sa China kasi, nag-develop nila yung area, yung Scarborough Shoal, di ba? May mga artificial island na silang nilagay dyan. Dahil meron silang panggastos. Kaya, meron silang power na gumamit ng lakas nila, ng kanilang kapangyarihan para itaboy yung mga sinatawag nilang mga foreign vessel na inaakala nilang kanila. So wala tayong magagawa doon dahil nga okupado na nila katulad dun sa Pag-asa Island, di ba? Kung tayo malakas na bansa rin, pwede nating pagbawalan lahat ng mga foreign vessel na lumapit diyan kasi nga teritoryo natin. Pero dahil nga wala naman tayong ganyang kapasidad at yung ibang bansa ay meron, so grounded tayo. Tayo mismo yung kailangan mag-adjust talaga dahil nga wala tayong kakayanan. Kaya nga napakalaking bagay dito kung may natin yun, may paprogress natin yung
mapapaunlad natin yung mga hawak na teritoryo para mapagtibay natin yung pag-claim doon. Tulad doon sa Pag-asa Island, meron ng munisipyo dyan, may mga civilian ano na, di ba? May at least 300 population, mga ganyan. So, matibay na yung pinangahawakan natin. Kagaya nung nabanggit nung una rito ni Atty. Nilabayon, yung sa Guam, tsaka sa Hawaii, di ba? So, matibay na yung pinangahawakan nila dyan kahit na napakalayo ng teritoryo ng USA, ng Amerika. So, kanila pa rin yun, nakiklaim pa rin nila yun. So, ganun lang naman kasimple yung sinasabi dito ni Marcoleta na binigyan nila ng ibang kulay kasi nga nakalain sa mga Duterte. At the same time, ayaw nila kay Marcoleta dahil nga na-expose na niya yung malaking problema pagdating dito sa West Philippine Sea na sinasabi nila na tayo yung nanalo. Yung mga misconception na ganun, na tayo daw yung nanalo dun sa UNCLOS, inaward sa atin yan ng UNCLOS, Pilipinas lang yung mayroong exclusive na rights pagdating dito sa West Philippine Sea na to, na sakop din ng South China Sea, yung kumbaga pinanindigan natin na yung West Philippine Sea is nakatala na sa world map, pero ang totoo wala talagang West Philippine Sea. Kaya nga rito sa sa mapang inilabas ni Atty. Nilabayo na galing sa Wikipedia, ang nakalagay South China Sea. Kasi nga hindi pa talaga totally recognized ng international organization o ng buong mundo yung West Philippine Sea. So wala pa talagang West Philippine Sea. Ang nangyari pa lang, nag-a-apply pa lang tayo para maitala yung West Philippine Sea. Kaya yun yung mga misconception na sinasabi nila na kumbaga yung maling paniniwalang pinaalam sa atin, especially dun sa mga hindi masyadong nagre-research pagdating dito sa West Philippine Sea. So, ang nakikita ko pong naging problem lang dun kay Senator Marcoleta ay parang nako-confuse ng iba yung EEZ from territorial waters and from the territory ng Philippines. But yun nga po, I already explained it naman. So, i-playback nyo lang po kung gusto nyo ulit marinig ano talaga yung ibig sabihin ng EEZ. But anyway po, since kinlarify naman na po ni Senator Marcoleta talaga dito na sa atin yung Kalayaan Islands, jurisdiction natin yon, and yung claim natin is via occupation, therefore wala siyang problem doon. Yung problem lang niya kung ipapasok daw sa EEZ. Pero kung ako nga po tatanungin, hindi naman kailangan talaga ipasok sa EEZ kasi as long as we have claim over it, we have territory, we have sovereignty and jurisdiction over it, then that forms part of the territory of the Philippines in accordance with Article 1 of the 1987. So yun, malino na malino. Sinagot na ni Senator Marcoleta yung issue patungkol nga doon sa sinasabi na pinamimigay niya yung West Philippines, yung Kalayaan Group of Islands. Ngayon, para magkaroon pa tayo ng mas malinaw na pagkakaintindi pagdating dyan sa Kalayaan Island Group na yan, ito yung isa pang balita para mas maliwanag na maintindihan natin yung tungkol dyan sa kalayaan na yan. So ito, panoorin natin ulit. Linawin po muna natin ang ilang mga misconceptions tungkol sa Pag-asa Island, ang West Philippine Sea at ang arbitral ruling noong 2016. Unang-una, hindi po totoo na inaangkin natin ang Pag-asa Island dahil lamang pasok po ito sa ating exclusive economic zone. Dati na po natin sinasabing hindi po ito ang dahilan at hindi po yan totoo. Ang Pag-asa Island, na kung tawagin ng iba ay T2 Island, ay nasa labas ng ating 200 nautical mile na EEZ. Yan po Diba? Marami sa atin yan na talagang alam na ang Kalayaan Island Group na yun, Kalayaan Group of Islands na yan, is pasok siya doon sa 200 nautical mile na West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. Diba? Kasi pagkakaalam talaga natin pag sinabing Exclusive Economic Zone, Pilipinas lang ang merong karapatan. Walang ibang bansa ang pwedeng pumasok doon sa EEZ natin, which is yung 200 nautical mile. At dito, hindi nga rito na ipaliwanag din yung 12 nautical mile lang na isang sukat ba yung galing sa kalupaan talaga. Yun talaga yung tinasabing exclusive na pwede na tayong umaresto sa mga foreign vessel na papasok doon sa 12 nautical mile na yon. Ngayon dito, sinabi rin dito na labas
ng Kalayaan Group of Islands doon sa 200 nautical mile. Na ang nangyayari kasi, parang ini-extend nila yung 200 nautical mile dahil nga malayo yung Kalayaan Group of Islands doon sa Palawan, which is nasa 270. So mag-i-extend pa tayo ng another 200 pagdating dun sa Kalayaan. So yun yung pagkakaintindi natin. Kaya yung ECC natin biglang lumawak. So doon magkakaroon ng problema kasi ang ina-allowed lang ng UNCLOS is 200 nautical mile lang. So yun yung sinasabi ni Senator Marcoleta na magkakaproblema tayo doon sa 200 nautical mile ng ECC kapag isanama natin yung Kalayaan Group of Islands. Kaya nga sabi niya, para mawala yung problema natin yan, yun yung kumbaga yun yung senaryong ginawa niya lang, is kailangan natin bitawan yung Kalayaan Group of Islands para mai-intact natin yung West Philippine Sea. Yan po itong kulay dilaw na linya sa paligid ng Pilipinas. Yan po yung 200 nautical mile na EEZ. Ang Pag-asa Island po ay nasa labas lang yan. Mga 270 nautical miles ang layo po mula sa Palawan. So nasa labas nga po siya ng EEZ. Pangalawa, hindi po yan inaward sa atin ng 2016 arbitral ruling. Ito isa pa, pakinggan yung maigi sinabi rito ni Ed Lingaw tungkol dito sa decision ng UNCLOS, yung arbitrary ruling na sinasabing napanulunan natin noong 2016 na isa daw sa mga legacy ni dating Presidente Pinoy. Ruling. Ang arbitral ruling po ay walang kinalaman sa teritoryo o kung aling bansa ang may-ari ng aling isla sa Spratlys. Ang pinagdesisyonan ng arbitral ruling ay ang pagbasura sa 9-dash line ng China. Pangalawa, nilinaw po nito na walang matatawag na isla sa Spratly Islands. May mga bato na maaaring angkinin ng mga bansa pero ang mga batong ito ay hindi po maaaring magkaroon ng sariling EEZ. Kung ganun, ano po ang pinanghahawakan natin sa Pag-asa Island? Ang pinanghahawakan po natin sa Pag-asa ay ang mismong paghawak natin dito. Sa madaling salita, effective occupation. Sa ilalim po ng customary international law, kinikilalang effective occupation ng isang bansa sa isang teritoryo basta po hindi ito lumabag sa ibang international laws. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na itatag na ang iyong otoridad sa isang jurisdiksyon. Halimbawa, meron ka ng administrasyon doon, mga reglamento, merong enforcement. Sa kaso po ng Pag-asa Island, nakatayo na riyan ang munisipyo ng Bayan ng Kalayaan na bahagi po ng Palawan. Meron ng paaralan at meron ng 2 hanggang 300 sibilyan na nakatira po dyan. Liban pa riyan ang detachment ng militar at ng Coast Guard. Pero hindi parating ganyan dyan. Ayon po sa Taiwan, isang Taiwanese garrison ang nakapwesto sa T2 Island noong taong 1971. Pero napilitan daw silang lumisan dahil sa isang paparating na malakas na bagyo. At pagbalik daw nila matapos ng ilang buwan, nakapwesto na ang Philippine Marines sa kung tawagin natin ngayon ay Pag-asa Island. Last minute daw, pinigilan ng Taipei ang mga Taiwanese troops na makipaggera sa mga Pilipino. Ayon po yan sa China Times. At sa susunod na 5 dekada, Pilipino na po ang nakapwesto sa Pag-asa Island. So kung pagbabasihan natin dito, yung kwento ng Taiwan, Pilipinas yung nang-agaw. Nagkataon lang na mas nakuha natin yung control nung iniwan nila yung isla ng Kalayaan o Tito Islands na yan. So, kumbaga, ang labanan talaga pagdating sa West Philippine Sea, kung sino yung unang makakapag-establish ng militarization. Tulad ng ginagawa ngayon ng China, di ba? Sila yung superpower ngayon, sila yung may pera, napaganda nila yung 3 artificial island na wala na tayong magawa. Kahit na sinong bansa, wala na rin pong magawa dahil established na yung China doon. Parang yung sa mga hawak din na islands ng Vietnam at ng Malaysia, na established na rin sila at meron silang mga defense system doon, yung kanilang sa pagdating sa militarization, di ba? Meron na rin sila doon. So wala na tayong control din doon. So ang labanan talaga pagdating sa pagkuha ng mga teritoryo, ng mga isla,
kung sino kagad yung unang makakapag-establish at makakapaglagay ng mga, alam niyo, ng mga defense system para hindi na mapasok ng ibang bansa. Effective occupation po ang tawag ngayon dyan. Ang pinaghuhugutan po ng konseptong ito ay ang 1928 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Island of Palmas case. Ang Palmas Island po ay isang maliit na isla sa timog ng Mindanao na gaya po ng Pilipinas ay pag-ari noon ng Espanya. Pero hindi po gaya ng Pilipinas, hindi ito naokupa ng Espanya. Kaya nung sinakop ng US ang Pilipinas, ginusto rin ng Amerika na kunin itong Palmas Island. Yun lang, hawak na ito ng Netherlands. Ang ruling ng arbitrator sa kasong ito noong 1928 ay naging haligi ng mga susunod na desisyon tungkol sa pag-aangkin ng mga bansa ng mga teritoryo. Ang sabi po ng arbitrator, parating mas matimbang ang effective control kesa yung mga claim na, ay, kami kasi ang nakadiskubre niyan. O, uy, may kasaysayan kami dyan. O kaya, oy, lolo ko ang nagtayo ng bandera dyan. Kung ganon, edi pwede na rin bang angkinin ng China yung mga artificial islands na kanyang ginawa sa West Philippine Sea? Hindi po. Dahil artificial islands nga ang mga ito na tinayo lamang sa mga bahura o yung mga reef. Para maangkin ng isang bansa, kailangan ito ay isa pong isla o kaya ay isang bato or high tide elevation. Mga kapatid, Ed Lingaw. So, ang isa pa sa pinakamagandang example doon, yung sinabi nga ni attorney kanina, is yung Guam tsaka yung Hawaii, na napakalayo po sa United States of America, pero dahil nga meron silang control na doon, may mga population na, may mga kumpleto na, is kinukonsidered na ano na yun, na teritoryo nila. So, tulad din dito sa Los Palmas ba sinasabi nito ni Ed Lingaw? Diba? Hawak ng New Zealand, napakalayo ng New Zealand, pero nasa kanila yung control ng isla na yun kasi hawak na nila, meron na sila occupational claim doon, di ba? So talaga ang labanan ngayon pagdating talaga sa mga isla, particular dyan sa West Philippine Sea, kailangan talaga okupuhan kagad yan at lagyan ng ng defense system natin para ma-claim natin na talagang sa atin. Kasi otherwise, kung angkinin mo lang na by pagsasalita lang, at kapag tayo naunahan ng ibang bansa, naglagay kagad sila dyan ng mga building, mawawala sa atin yan. So, yung sinasabi dito ni Marcoleta na ang Calayan Island Group, talagang tinabla niya yung pinakakalat ng mga galit sa kanya na ipinamigay nga niya yung Calayan Group of Islands para lang dito sa sinasabing West Philippine Sea. So, malinaw na malinaw po, lahat ng Pilipino, sinasabi atin ng Kalayaan Group of Islands, nasa atin ang control, wala nang dapat pagtalunan doon. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.